hindi ko na maalala kung bakit napunta sa lamesa yung underwear ko. Pinapayagan niya ako kasi malaki ang napapaisip ako kung makakayanan kaya niya ang makipag-chururut, barurut, churut sa akin. Pakiramdam ko kapag ibang bibig ang bubuka, saka lamang siya liligaya. May nakakita sa amin, nakatrabaho ko papasok ng Motorola. Milf. My intimate love and fantasies. Babae ako. Gusto ko lang i-share ang experience na hindi ko makakalimutan. Nagkayayaan kaming magtotropang mga babae. Magpupunta kami sa kondo ng isa naming tropa para mag-inuman. Puro naman pala kayo girls. All girls naman kami kaya very comfortable kami na magkakasama. Dahil alam kong walang mangyayaring hindi inaasahan. Yan ang alam ko. Nakarami na kami ng nainom na tequila. Body shot. Tapos inabot na kami ng umaga sa bahay ng kaibigan ko. Nagising ako na naglilinis na ang kasambahay ng tropa ko. At paikot-ikot si ate at tinatanong kung kanino yung nakita niya sa lamesa. Dahil sa hindi ko makita ng maayos, nagpupungas pa ako ng mata. Lumapit ako sa kasambahay. At hawak niya ay panty na galing sa lamesa. Tinanong niya ulit ako kung kanino ito. Ang sagot ko na lang, hindi ko alam. Pero sa totoo lang, akin yung panty na yon. Hindi ko na lang inamin sa hiya ko. At hindi ko na maalala kung bakit napunta sa lamesa yung underwear ko. Pero napag-usapan naming magkakaibigan ang tungkol doon. At sinabi ng isa kong kaibigan na kasama ko sa inuman, naghubad daw ako ng panty nung hating gabi. Meron kasi kaming ginawang game. At tinanong ako paano ko aakitin yung lalaki na gustong-gusto ko. Kaya ako naman, tinanong ako kung pwedeng pasample. Sample. So, dinemonstrate ko sa kanila. Hinubad ko ang underwear ko at hinagis ko sa mga katropa ko. Hay, grabe ang lakas ng amats ko ng mga oras na iyon. Buti na lang at katuwaan lang ang lahat at safe na safe ang ginawa naming magtotropang mga babae. May kwento ako. Isa akong babae at share ko lang. Meron akong boyfriend na nakilala ko nung college. And then after 4 years, kami pa rin. Sana all. Isa sa mga nagustuhan ko sa relasyon namin ay dahil walang pressure. Walang pressure sa pagkakaroon ng anak. At maluwag na maluwag siya sa akin. Ibig kong sabihin, kapag gusto kong makasama ang mga friends ko para gumala, pinapayagan niya ako. Kasi malaki ang tiwala niya sa akin. And one time,
Lumabas kami ng mga friends ko para mag-inom at mag-party. At doon, may nakilala ako. Nako, eto na. May nakilala ako doon na cutie guy. At panay ang tingin sa akin ng lalaking ito. Ako naman, kahit nalasing ako, sinasabi ko talaga at inaamin ko sa lahat na may boyfriend na ako. Ay, pinangangalandakan ha? Pero itong cute na guy, kahit nasabihan ko na may jowa ko, na taken na ako, ayaw niya pa rin akong lubayan. Ayaw niya akong tantanan. Lalapit at lalapit talaga siya. Nakikipagsayawan pa siya. At sobrang nalasing talaga ako. Na nandun pala at kasama ko itong cute na guy. Magkatabi kami sa upuan. At naramdaman ko na lang na may bumubuting-ting sa aking kifi. Magkadikit kami sa upuan at ipinasok niya yung kanyang mga daliri para maabot ang perlas ng silanganan. Pero nung tumingin ako sa mga mukha niya, sa mukha lang pala, ang daming mukha. Yung mukha ng lalaki ay normal lang. Parang walang ginagawang misteryo sa ilalim ng aking palda. Hindi ko naman matanggal ang mga kamay niya dahil sa lasing ako. At parang gusto ko rin mag-explore. Ayan. But after nun, wala naman ng ibang nangyari. Nakonsensya ako. Dahil alam kong mali yung ginawa ko. Hindi ko nga ito sinasabi sa boyfriend ko at ayoko naman na iwan niya ako. Pero totoo, kung minsan, kahit sa sarili ko, ay wala akong tiwala. May kwento ako. Babae ako, 29 years old. At may asawa akong foreigner. Amerikano na 59 years old. Married for 5 years na kami. Nagkakilala kami sa Filipina dating sightseeing. 5 years ago. Nasa Wisconsin siya at ako naman nandito sa Pilipinas. Biyudo si Amerikano. At may 3 anak at lahat yon may pamilya na. Ako naman ay nasa Dumaguete at single mom. Well, gusto namin ang isa't isa. Isang Pinay at isang Amerikano. Mag-boyfriend-girlfriend, LDR for 1 year. And then, nag-decide siya na pumunta ng Pinas para lang makita ako. At dito na siya magpapasko. Pasko na namang muli. First time niya na makarating sa Pilipinas. Sa una nga, medyo naiilang pa ako. Pero kung gaano siya ka-sweet online, mas lalo pa pala siyang sweet. Sa personal, ang tamis-tamis. Baka langgamin kayo. Welcome na welcome siya. Kahit wala pa siyang dalang mga pasalubong sa pamilya ko. Kaya nga sa sobrang tuwa nitong Amerikano, pinag-shopping niya ang buong pamilya ko. Lalo na ang anak kong babae na parang itinuring niya na agad na parang sarili niyang anak. Doon ko siya nagustuhan.
Dahil yung anak ko na pinanganak na walang nakagisnang ama, napasaya niya. Nagkaroon ng father figure ang anak ko. Magka-chat pa lang kami, ready na siya sa kanyang pagpunta sa Pilipinas. Curious lang ako. Kasi sa edad niyang iyon, napapaisip ako kung makakayanan kaya niya ang makipag-chururut, barurut, churut-churut sa akin. Well, dumating sa point na sobrang lasing ako. At siya naman, mas matino pa sa akin. Kaya inalalayan niya ako. Eto na nga! Pinaupo niya ako sa dulo ng kama. At lumuhod siya sa harap ko. May pagluhod. Sabi niya agad-agad, Will you marry me? Lasing ako. Pero naramdaman ko ang sincerity niya. For that time being, naramdaman ko ang pagmamahal niya. And I said, yes! Oh yes! Oh yes! Doon na nangyari ang aming very first chururut barurut, churut-churut. At nagulat ako sa nakita ko. Naniniwala na ako sa mga sabi-sabi na talaga nga naman nakakanganga ang mga Amerikano. Napaatras ako, B. Kakayanin ko ba to? But it started very, very gentle. He started kissing me, touching me, at nawala yung mga duda ko sa kanyang edad at sa kanyang kakayanan. Dahil mas malakas pa siya at may ibubuga pa. At yung natatanging kifi ko, ay wow, namukadkad. At nung mag-grand entrance na ang Amerikano, ako ay napahiyaw. Slow motion hanggang sa naging fast forward. Naging worth it ang lahat. At ngayon, I'm very happy to say na kasal na kami for 5 years. Okay na okay ako sa mga anak niya. Pero dito sa Pilipinas, iba talaga. Iba ang tingin ng mga tao. Kapwa mo pa. Kapag nakakakita sila ng Pinay na nakapangasawa ng foreigner, ang hirap papaniwalain na nakakatagpo ng totoong pagmamahal. Mas matanda sa'yo. Parang ngayon, focus ko na lang ang magkaroon ng happy family. Malapit na nga pala akong mga anak, and now we are having a baby boy. Boy, oh boy! May kwento ako. Babae ako. 3 years na akong kasal. At hindi ko akalain na sa aming relasyon, papait ng papait ang aming sinasapit. Kung i-rate ang aming jurut-jurut life, 0. As in bokya. Kung noon lagi siyang nakasiksik sa aking kilikili kahit hindi pa ako naligo, ngayon, pahirapan na patabihin siya sa akin tuwing gabi. Parang bahong-baho. Ang tingin niya yata sa akin, inahing manok. Ayaw niyang dumikit o mga labit. Dahil puputak na naman ako ng puputak, tak, 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 tak. Tingin niya sa akin ay lagi ko siyang pinapansin sa bawat kilos niya. Isa sa pinakamasakit na ginawa niya
ay nang malaman ko na hinuhubad niya ang wedding ring namin. Dumating pa sa panahon na nawala niya ito. Kaya sinabi ko sa kanya na, "O sige, sa dadating na Pasko, yan ang ireregalo ko sa'yo. Sing-sing." Pero sabi niya lang sa akin, "Bahala ka. Hindi ko naman susuotin yan." Ouch! Ang sakit nga. Kahit alam ko na malabo naman siyang mag-cheat o magloko sa akin, ang sakit pa ring isipin. Pakiramdam ko talaga hindi niya na ako mahal. Pero ayokong sumuko. Kung kailangan nga na tumalon ako sa mataas na building para lang magkaayos kami, gagawin ko. Dahil ganun ko siya kamahal. Kaya may ginawa ako na di ko pa nagagawa sa tanang buhay ko. Yung 2 linggo na hindi ako nagsalita. Ay, wow! Taray, challenge yan ah. Pero hindi ako galit. Actually, yun nga ang act of love ko para sa kanya. Inaasikaso ko siya umaga hanggang gabi. Walang talak-talak. Tuwing gabi, hahatakin ko siya para kami ay magkatabi. Ako na lahat. Lahat. Para lang maging okay kami. Hindi ako nagsasalita. Pag uwi ni hubby, galing sa trabaho, tatanggalan ko na lang siya ng saplot. Tapos imamassage ko siya mula ulo hanggang talampakan. Tapos bibigyan ko siya ng extra service. Kahit pa walang bayad. Gusto ko yung kahit walang bayad. At pakiramdam ko kapag ibang bibig ang bubuka, saka lamang siya liligaya. At pakiramdam ko, nag-work naman yung ganun. Kinakamusta niya ako, kung okay lang ako, pero tatango lang ako. Tinatanong niya ako kung okay lang ako. Sabi ko okay lang. Tapos iyayakapin ko siya, ipaparamdam ko sa kanya yung pagmamahal ko. Kahit ang sakit-sakit sa loob ko. Sabi niya nga sa akin, "Ang weirdo mo." But then after 2 weeks ng ganong setup, hindi ko na kinaya. Napagod ako, nasagad ako, at napahagulgol ako sa kanya. And then, nagkaroon ng mga realization sa kanya. Niyakap niya ako. At nag-sorry siya sa akin. Ang tagal ko na hindi narinig sa kanya ang salitang sorry. At sinabi niya pa, namimiss niya daw yung dating ako. Yung babaeng talak ng talak. Natuwa ako sa sinabi niya. And then, we decided na magpa-counseling kami. At ang punot dulo pala ng aming pag-aaway ay nag-ugat sa childhood trauma ng husband ko. Dahil nung 8 years old pa lamang siya, ay pinaghihigpitan siya ng magulang niya. At nung naging mag-asawa kami, at nagkakaroon ng mga sitwasyon na napapatalak ako sa kanya, abay bumalik pala yung pakiramdam niya na pinaghihigpitan na naman siya. Well, salamat dahil sa counseling na yon na workout namin yung mga issues namin. At di ko akalain na meron pa palang mas i-intimate sa paggawa ng bata. Dahil mas nakilala ko siya ng husto. At mas lalo ko pa siyang minahal ng dahil dito. May kwento ako. Ako ay isang lalaki at single. Galing ako sa 4-year relationship nung college.
At nung nakagraduate, nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho kami ng ex ko. At nag-break din kami. Kaya naman, may nakilala ako sa work. Sa marketing department siya at ako naman ay nasa technical department. Nabighani ako sa taglay niyang ganda. Morena siya at kamukha ni Rochelle Pangilinan. Hindi naman nagkakatagpo ang parehong department namin. At nung nagkaroon ng handaan, nagdala ko ng food sa kanila. At tiniming ko talaga na nandun siya para makita niya ako. Yung isang katrabaho ko na kasama ko magdala ng food, aba, kinantsawan ako. Paano yung kantsaw? Sinabi ba naman kay Rochelle P? Uy, pakabusog ka daw, sabi ni Robert. Ako yung Robert. Nahiya nga ako, as in, nagtago ako sa loob ng CR nung kinakantsawan ako. Pero doon na nag-umpisa yung pagiging malapit ko sa kanya. Inad ko sa Facebook, naging friends kami at nagsasabay sa pag-uwi. Nilibre ko siya nung naregular ako sa trabaho. At nai-in love na naman si Gago. Nagkatuluyan kami. One time, nagpunta kami sa isang resto bar kumain at nag-inuman. Hindi ko na nga namalayan. Ang bilis ng oras. Inabot na kami ng 2:00 ng madaling araw. At sabi niya, wag muna daw kaming umuwi. Kaya dinala ko siya sa Motorona. Pero sa maniwala ka't sa hindi, natulog lang kami. Naniniwala ba kayo mga bes? Pero sa mga sumunod na pumunta na kami sa aming paborito, ay heto na nga. Patulog na kami. Nakayakap ako sa kanya, cuddle, bebe time, ganon lang. Biglang sinabi niya sa akin, pwede bang pakis? Sa suman mo? Ha? Kaya pinagbigyan ko naman ang aking girlfriend. Yung akala ko na kiss lang. Aba, isinubo niya ulo hanggang katawan. Kaya hindi ko napigilan. Sumabog ang aking laman. Hindi man kami parehas ng oras ng pasok at uwian. Nagagawa naman ng paraan. Dahil pag out na siya ng 10:00 ng gabi, pumupunta kami sa paborito naming Motorola para sa aming bebe time once a week. Ay, gastos? Di na ako nagdadala ng sasakyan para matipid. Kaya every bebe time namin, hihintayin ko siya sa office at pag 10 p.m., magko-commute na kami papunta sa favorite spot namin. Kaso, eto na nga. May nakakita sa amin na katrabaho ko papasok ng Motorola. May naka-witness. At sabi pa nga nitong katrabaho ko na nakakita, pre, nakita ko kayo ng jowa mo, bumaba kayo ng jeep. Tapos pumasok kayo sa tututut hotel. Doon din kasi yung way ng sinasakyan kong jeep. Pagdagdag niya pa, huwag kang mag-alala. Dahil isa akong piping saksi. Wala naman sa akin kung may nakakita. Kaso sa girlfriend ko, hiyang-hiya siya. Kaya simula nun,
hindi na kami nagbebebebe time. Tama ba? Nagbebebe time. Sa Motorola na paborito naming dalawa. Ano pang ginagawa mo dito, ha? Sinasabi ko na nga ba eh. Solid yes friend ka talaga. Dahil nandito ka na rin lang, sige na, Mag-like at mag-comment ka na. mag-subscribe ka na rin at i-click ang notification bell. para mapasali ka sa mga kalokohan namin. Bawal na bawal mag-no dito, ha? Kasi yes to yes!